Iyan, paglaki mo, ano gusto mong maging? Abogado! Abogado, ako, abogado, pare. Ikasam mo. Kailan mo naisip habang bumababa ka? So, ngayon, summer, pare. Alam natin pag summer. Framing! Tapos na tayo. Dalawa yan eh. Dalawang prutas ang nandyan kapag summer. Isa avocado. Chico, hindi ko sure ang sure ng Chico. Dragon fruit. Hindi ko alam eh. Leche. Pero mangga. Actually, ang mangga nandyan naman whole year round. Pero nagmumura ang mangga kapag summer, di ba? Ang avocado sa atin, madalas ginagawa yan. Shake. Ano pa ba? Ice candy. Yellow, tsaka evaporated. Oo, asukal, oo. Sa totoo lang, sa ibang bansa, may mga mangilang-ilang bansa na ginagamit ang avocado as matamis, tulad natin, pero karamihan talaga ng bansa sa buong mundo, savory. Yung pinagagamitan ng avocado, yun nga, guacamole, nilalagay sa toast, avocado toast, masarap yung avocado toast, hindi lang talaga pasok para sa atin kasi kapag avocado, hinahanapan natin ng tamis, di ba? Ngayon, gagawa tayo ng avocado 3 ways. Be, be. Love you. Nagkaon ka na, love? Mua. Sabi ko sa'yo, kapag nagtatrabaho ako, wag mo akong tatawagan. Busy ako. Ganun dapat. Tayo na susunod. Pero ayun nga, susubukan nating humanap ng mga savory applications ng avocado na papasok sa panlasa natin. Pero huwag kayo mag-alala, meron tayo isang bonus, sweet application. Kaya simulan na natin to, pare. Ang unang gagawin natin ay avocado pasta, pare. Ang avocado kasi, sa totoo lang, hindi naman siya masyadong malasa. Aminin natin yan, di ba? Malasa siya kapag kinain mo yung prutas itself. Kaya ang avocado, bagay yan sa maraming ingredients kasi nga, more on texture yung ibinibigay niya, di ba? Try natin to. Ang gagawin natin pasta pala ngayon ay avocado chicken alfredo, pare. Ay! So, meron tayong chicken, dito, boneless chicken, quarter leg, na yan yung protina natin. So, unahin na natin to. Konting mantika lang. Okay na yan. Patis. Okay na yan. Lagyan nyo pa ba ng kung ano-ano yan? Sahog lang naman yan. Painitin lang natin to. Sa Pilipinas kasi, kapag ang isang pasta ay creamy, may gatas, may cream o may kung ano man, basta puti siya, ang tawag na natin doon ay carbonara. Pero na-establish na naman natin na ang hindi gano'n ang carbonara. Ang carbonara ay gawa sa itlog at aged na keso. Ngayon, kapag cream-based yung pasta mo, usually ang tawag na dyan ay Alfredo na. Prito lang muna natin yan. Pagdating dito sa protina, bahala na kayo kung paano gusto nyo ihawin, pwede rin naman. Pero ako ganyan na lang. Ito ay gusto ko pa sana kanina timplahan ng mga garlic powder, paprika. Nasa sa inyo na yan. Pero kasi gusto ko dito malasahan yung avocado mismo sa sauce. Wala muna masyado nakakagulo. Kasi once ma-establish natin na pwedeng gawin tong bagay na to, pwede nyo nang laro-laruin. Diba? Kumbaga ako ay nagtatanim ng buto sa inyong isipan at kayo na ang bahalang magpayabong. Yabong hindi sabong. Meron pala tayong knock. Ay, may knock-knock tayo. Avocado. Habang nag-iisip ng knock-knock yung mga yan, gawin na natin yung sauce natin. Totoo ba yan, Inom? Oo. Kapag nilagay sa bigas, hindi hinog. Ba't hindi? Kasi isa sa nakakapagpahinog ay init. Kaya yung mga saging sa palengke, di ba, kinakalburo. Blender, kung ayaw yung durugin, pwede naman para chunky, pero ako gusto kong gilingin. Ayan, mamerde-merde, di ba? Tanggalin na natin yan. Diyan na rin mismo sa lutuan may lasa na ng manok yan di ba? Lagyan natin ang bawang. Medyo damihan natin para... Kontra swang. Tama. Bukas bumili na kayo ng butter. Meron na. Yan. Buti may nahanap pa. Sa freezer nga lang ni Mama. Oy! Who's there? Avocado ho. Kung tutusin, maganda yun. Oy! Who's there? Avocado ho. Kaya mo ba to? Pasta, lagay na natin yan. Ayan natin pasta water. Ngayon, ako, pagka talaga nagluto ng pasta, undercook talaga yung pasta ng konti. Tapos dito ko tatapusin yung yung pinakaluto. Toss lang kayo ng toss ng ganyan para lang lumabas yung... Flavor. Starch! Hindi flavor! Starch! Pag okay na yung pasta nyo, hinaan nyo. Tapos kuha tayo ng ating cream and avocado mixture. Haluin natin. Yun binti na mo. Pwede to. Kung gusto nyo lang, pero ako gusto ko, Knorr chicken powder, pare. Kaya sa asin, pati siyang ilalagay ko Kaminswa. Okay na tswa. May nakita ako Kaya mo sa bowl. Ay, grabe, the tornado. Di ba? Yun. Simplihan lang natin, keso lang yun, Tabunan mo para mukhang pichi-pichi. Grabe. Yan. At eto na pare ang ating chicken, avocado, alfredo. Mukha namang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan?
Paano nga ba yun, Alvin? Tikman na natin yan, pero Jerome, slow mo muna. Sabi ng iba. Masarap ang talong. Oo, pero sabi ng iba, conforme sa talong. Pero, ang sabi rin ng iba, pa-slow mo ka ng pa-slow mo kay Jeje, hindi naman natitikman ni Jeje. Diba? Ay, eto na. Please welcome ang ating taga-slow mo Yeah. sa Team Ninong, Jerome Ramos! Oy, 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 oy. Dati kasi, nung si Jeje ay sa kanila pa nag-edit, yung pauwi ko para kay Jeje, kinakain lang din ni Ian. Oh! Nakabalot yun, dalawa. Sisirain ka na to. Kurakin mo, para sa'yo yan. Si Jerome, ano yan? Sanay sa masasarap na lutuin yan. Oh. Kasi tatay niya si Tito Bert. Sarap Ano naman magluto kung yan. tatay daw niya si Tito? Masarap magluto si Tito Yo. Bert. Oo. Yun yung dahilan ba't ayaw niya magpansit malagot. Yun. Oh. Nakita ko yung comment niya. Cut yan. Anong masasabi mo, Yeye? Sarap. Sarap? Ganda yung pagkaluto ng noodles. Ay, syempre. Ano, ang tawag doon? Al dente. Al dente. Al dente Richard. Oh, yun. Al dente Richards. Sarap. Tikman mo yung malak na sarap. Oh, sino ba nagluto nito? Sarap pa. Chef RB. Kanta mo na natin. Ay! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Yep. Happy birthday to you. Anong wish mo? Sana matuloy na siya. Hoy! Hindi yun yung winish ko, di ba? Maraming salamat. Yes, birthday ko po nung nakaraan. So kung nakarating sa inyo yung balita na birthday ni Kim Chu, birthday ni Erap at birthday ni Gretchen, no? Birthday ko na rin po yun. Magkaka-birthday po kami, di ba? Maraming salamat dito. Ilan taon ka na? 29. Yan. Kumbaga sa bangus chan yan, pare. Yan yung lupa sa labas eh. Sir, Sorry. Lasa ko ba yung avocado? Hindi. Hindi mo lasa? Ako lasa ko yung avocado. Meron ka bang, kapag ba ito sa'yo, Eisner, at sinabi avocado, ma-appreciate mo ba yung pagka-avocado niya o masarap lang siya na cream-based na pasta? Yung avocado ba, ginawa mo pang cream niya? Oo. Mamiss ako doon. Oo, yan na yun. Avocado yan, oo. Kung ito ay in-order mo sa isang restaurant, avocado pasta, tapos ito yung dumating, okay lang sa'yo. Oo naman. Masarap sa ito. Yun. So, napakadali, di ba? Napakasarap din. At napagbigyan ko na kayo, pinatingin ko na si Jeje kasi... Sige naman. Sino? Iya. Hindi, cut. Punta tayo sa next dish natin. Ha? Ako nga magawa. Avocado risotto. Ang ano dito, kakaiba dito sa avocado risotto, wait lang pala, may cream cheese ba tayo? meron. Meron. Kasi naalala ko si Chef Boy Logro, yung avocado sa ox crevettes. Ang sabi niya nun, bagay ang avocado, classic na apparently lumang kombinasyon ng avocado at hipon. Ganun ang gagawin natin. Yung mga flavors na yun, pagkasama-samahin natin sa risotto. So ngayon, meron tayong mantika dito na medyo mainit, hindi masyadong mainit yan. Kasi yung hipon natin, lalagyan natin ng patis, ay oil poach natin yan. So gusto ko to kasi ang ganda ng texture tapos nare-retain yung maganda itsura ng hipon. Lagyan natin yan dyan. Yan. Ganyan lang. Binalata na pala namin to ha, pero tinira namin yung buntot for aesthetics, pare. Okay na ako dyan. Kaya muna natin sa isang lalagyan. Kapag gumanyan ng hipon, baka nagtataka kayo kung hilaw pa ba o luto na. Manipis lang naman ang hipon eh. Pero para sa akin kapag kumurba yan ng ganyan, malamang sa malamang luto na yan. Para makasigurado tayo, tikman natin. Gusto ko lang talaga chumicha eh. Perfect storm. Ngayon sa risotto, importante doon ang stock. Nga pala, no? Kapag sa risotto, nakakita kayo ng mga video sa internet, kadalasan yan, pinapabili kayo ng special pambigas. Pero dito, gagawa tayo ng naalala mo yung bin? Ano yan? Yung old school risotto natin, wala naman tayo arborio rice. Yes. Diba? Ginagawa namin yung dati, noong mga panahong kakagraduate lang namin ng college at wala kaming trabaho pare-parehas, pero nakakapag-risotto kami dito. Stock namin noon ay nor chicken cubes, saka tubig. Tapos ang protina namin doon, meatloaf. Pero nga ngayon, dahil may hipon tayo, gagawa tayo ng hipon stock. So, kuha tayo ng konting hipon oil na yan. Tapos lagyan natin tong hipon shell. At igigisa lang natin yan hanggang... Mag-isa. Tama.
Kapag nagisa na ng ganyan, yung shell natin, ito nating lagyan ng tubig. Tapos, pakuluin na lang natin yan around mga 10 minutes, so pwede natin simulan yung risotto natin. Yung shrimp stock natin, okay na. Ngayon, pwede na tayo mag-proceed sa ating risotto proper, pare. Botsa, yun, lagay natin dyan. Sawi lang natin yan. Tutusin, pwede ditong ilagay nyo yung yung shrimp oil eh. Pero kasi matindi na yung shrimp flavor kasi may shrimp stock na tayo. So, butter naman. Bawang at sibuyas. Tapos, sorry nga na sinabi ko kanina, eto, ginagawa namin nila Alvin dati. Wala kayong pambili ng arborio, ako marunong gumawa ng risotto. So, nisip ko, paano ba? Alam ko na, share ko na to sa channel na to eh. Hindi lang ako sure, pero kung hindi pa, ere na. So, meron tayong bigas dito, bigas na normal. Maglalagay tayo ng 3/4 cup. 1, 2, 3. Meron tayo ditong malagkit na bigas, lalagyan natin ng 1/4 cup. So, actually, kahit gaano karami, basta tatandaan nyo, 1:3. So, tatlong normal na bigas, isang malagkit. Ngayon, kung meron kayong arborio rice talaga, pwede naman. Pero mas madali kasi humanap ng normal na bigas, tsaka malagkit na bigas, di ba? Ngayon, kung bakit natin ginigisa yung bigas, para siya medyo tumigas yung labas, ma-retain yung shape niya, hindi katulad ng lugaw na pumuputok yung bigas. Dito gusto natin, buo pa rin yung bigas kahit lumabas yung starch niya. Ito yung stock natin, mainit. Maglalagay na tayo ng stock dito. Halo. Kaya natin ginagawa to, hindi isang buhos para again, lumabas yung lagkit niya. Kapag wala ng sabaw, dagdagan nyo uli. Sabi ng teacher ko dati sa culinary school, pag nagluluto ka ng risotto, dahil ginagamit mo rin ng tenga. Ganito. Ang ibig sabihin niya doon ay dapat merong certain na tuyo na siya bago ka maglagay ng stock uli. Usually talaga kapag gumagawa ng risotto, walang dinadagdag na kahit anong pampakreamy. Siguro yung parmesan cheese lang sa dulo. Pero dahil nga dito, hindi naman tayo nag-aim ng authentic. Ang gusto natin, i-emulate yung flavor sa tinuro sa atin ni Chef Boy Logro. Kaya maglalagay tayo ng cream cheese dito. Pero mamaya na. Huwag kayong masyadong mainip ha. Ganito talaga ang paggawa ng risotto. Although may mga napapanood ako dati, sinasabi na hindi naman daw kailangan talagang i-mix ng dire-diretso, ganyan. Kung gumagana sa kanila yun, wala namang problema. Pero sa akin, ito yung gumagana. So, ganun lang, paulit-ulit lang hanggang medyo maging okay. Hanggang medyo maluto na siya, hindi na siya illegal. Nagbabato. Tapos yun, okay na yun. Pero wag overcook. Dapat talaga buo yung bigas niya. Yan. Kita nyo, buo pa rin yung mga kabigasan niya. Pero pag tinikman mo, hindi na siya legal. Ngayon, eto na yung pagkakataon kung sa ilalagay na natin itong ating cream cheese. Sir, walang grade recitation dito. Yan natin dyan. May kaklase kami dati. Si ako po. Class, sinong may calculator? Ako po! Ako po! Yan, hayaan lang natin matunaw yung cream cheese yan. Ngayon, yung avocado natin, yung pinahimay ko na. Tapos gigilingin natin. Tumatalsik. Sorry. Sir. Pwede natin lagyan ng avocado. Sana maging berde. Gawa tayo ng tawag mo rito, basil oil, parang ganon. Parang pesto, pero hindi talaga. So, oy! Who's there? Avocado ho. Touch by touch, you're my avocado. Okay. Pilit, pero sige. Oy! Who's there? Avocado ho. Mamasdan at mahawakan. Avocado ang langit. Basil, lagyan natin ng aceite de oliva. Ito kapag sumobra kayo ng nito, ng gamit nito, i-rep nyo lang, di mo masisira yan. Tapos lagay nyo kung saan-saan. Dati naglagay na ako ng lagay na ako ng peso sa labas ng gate, ganyan. Fried rice, masarap yun. Masarap yun, Hilingin lang natin. Tapan nga natin to. Konting asahin, Yan, patayin na natin, tapos lagyan natin ng Parmigiano Reggiano. Okay, may plato. Kung gusto nyo pang mas loose ng konti, dagdagan nyo lang ng stock. So, yung hipon natin. Excuse me, upong 7 lang. Kaliwete yung hipon. Sabay mali! Eto, paano may mali ito? Eto yung una ko nilagay. Sino mapunta dito? Ngayon, yung ating basil oil. Nakilugaw mo, pa? Yan, ganyan talaga yan, Nay. Masarap dyan to. Wow, tsaka baboy. Kapakang manok, pwede rin. Baka sa baboy. Pinalampas ko na nga ha? Tapos meron niyang lemon, pare. At eto na, ang ating avocado and shrimp risotto. Diba? Namukha naman talagang napakasarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Sige, Jerome. Tingnan natin.
sa perfect bite. Ngayon, lagyan natin ng hipon. Ang totoong perfect bite. Masarap siya. Ngayon, ang naging problema namin dito, may pait yung avocado. Oh, may pait siya ng konti. Pero masarap siya ha. Ngayon, kahit gaano kasarap yan, kapag matindi yung pait niyan, mawawala yung Super niya. pait. Oo. Halika dito, Alvin. Yung wala mo ng hipon. Masarap, di ba? Kaso may pait na yun, no? Bandang dulo. Sa bandang dulo, naiiwan sa dila mo yung pait. So kapag gagawin nyo to, well, sa totoo lang, sa kahit ano naman, kunyari kahit shake lang yung gagawin mo sa avocado, pipili mo rin talaga yung hindi mapait. Tama? Tama. Kasi kung pipili ka ng mapait, sana nag-aala ka na lang, di ba? Tama. Oo. Pero masarap siya. Bagay siya, pwede siya. Although sana mas dinagdagan ko pa ng cream cheese ng konti. O sa'yo okay lang. Sakto lang sa'yo, sakto lang. Ako, konting cream cheese pa siguro. And nakakatulong nakakatulong sobra yung basil oil natin. Kasi creamy, yung risotto natin rich siya. Lalo dahil hipon, parmesan cheese, cream cheese. Tapos merong something fresh that will cut through the richness. Tapos meron pang asim ng lemon. Masarap siya. At yung texture ng hipon, maganda rin, di ba? Yung oil poach. Parang pwede pa to may halaan. Halaan. Kung Oo. Ano yan, pre? Ilalagay mo yan sa stock. Sa stock mo ilalagay yun yung panluluto mo. pwedeng iulam sa kanin yan. Share kanin to. Masarap siya. Okay siya. Sana nga lang hindi masyado mapait yung avocado namin, di ba? So yun, doon tayo sa ating last pare. Ngayon, dessert naman. Gumawa na tayo ng savory di ba? Gagawa tayo ng white chocolate avocado truffles pare. So meron tayo ditong white chocolate. Ngayon tutunawin natin yan. Ngayon, hindi ako mahilig sa white chocolate. Ang lasa ko sa white chocolate ay gatas at mantika. Ngayon si Ian mahilig sa white chocolate. Bakit? Anong reklamo mo? Sinabi, wala. Kaya white chocolate yung ginawa ko dito kahit hindi ako masyadong mahilig. Hindi dahil para pagbigyan si Ian, ayoko nun. Kundi dahil mamamatay halos yung lasa ng avocado kapag sa tsokolate mo nilagay. Mahilig kayo sa white chocolate, baka okay sa inyo tong recipe na to. Ngayon, ang totoong paggawa ng truffles ay chocolate, lalagyan mo ng cream, basically ganache ang tawag doon, na patitigasin mo, bobolahin mo, pagugulungin mo. sabi nga nila, pak ganache. Tay, hindi po yun Tay. Tay, asa na yung tablet mong paborito mong pangkuha ng picture? Ngayon, pag gumagawa nga tayo ng truffles, usually sabi ko nga kanina, ganache siya. Ang ganache ay cream at tsokolate. Ngayon, itong gagawin natin ay walang cream. Yung avocado ang mag-a-act as cream. Na medyo nag-worry ako na baka mag-seize yung tsokolate. Pangkaraniwan mo kasi nangyari yan kapag nagdadagdag ka ng something na matubig sa tsokolate, nagiging mukha siyang bagoong. Parang naghihiwala yung mantika niya. So, ewan ko, sana gumana. So, kuha tayo ng avocado. Oo nga pala. Dati, yun yung unang-una ko negosyo. Nagbenta ako ng chocolate truffles. Truffles sa kabukiran, gano'n. Ano ko, baboy? Baboy ang naghahanap nun At ano ba siya sabi ko, nawala tuloy. Truffles. So, yun yung unang-una ko negosyo na una kong binenta sa Ragna Boards, pare. Ragna Boards. Sa Ragna Boards ako una nagbenta ng truffles. Tapos binenta na namin sa labas. Pag-partner ako sa klase ko dati. Yan, kunin natin to. Tapos gilingin na natin to. Ay! Talsikan ako. Ba't berde? Hindi ko sure ko enough na yung tabis nito kasi medyo mas marami siyang avocado kaysa sa tsokolate. Lagyan natin ng konting asukal lang. Sana lang mabuo to Minsan talaga hindi na natin ginagawa mag-explore ng pagkain kasi yung mga eksisi na pagkain natin, ang sasarap di ba? Dinurog ko talaga siya ng matindi para mamaya yung white chocolate natin mamerde. Etong gamit namin tsokolate, pinag-usapan na natin noong nakaraan to. May mga iba't ibang klase, di ba? Compound tsaka couverture. Para mura lang, ang ginamit lang namin dito ay compound. Saan nakatira yung mga tita mo, mga pinsan mo? Compound, di ba? Ngayon, dati nung gumagawa pa ako ng truffles, hindi naman couverture ang gamit ko noon. Iba-ibang brand ng tsokolate, iba't ibang properties talaga. Isa sa natutunan ko, minsan talaga nagkakaganyan, tinan nyo. Kahit tunaw na siya, ganyan siya. Galing mo na yan dyan, haluin mo, pwede mong ibalik. Ngayon, minsan talaga, ganyan na talaga yung tsokolate, pwede ka magdagdag ng shortening or mantika. Basta, wag olive oil neutral oil lang, konti lang, para lang medyo mas maging liquid siya ng konti. Ayan, konting-konti lang yung nilagay natin, nag-loosen up siya. Sige. Kantahin mo, kabisado mo. Hindi. Loosen up to the music the moment you want, you better never let it go. You only get one shot, you're not getting... Yan, okay na to. Ngayon, ilalagay na natin siya dito. Again, nag-worry ako na baka mag-seize. So, tingnan natin. Lagyan natin. Tingnan natin kung may mangyayaring hindi maganda. Wala naman. Okay. Ang isa pang worry ko, na ngayon ko lang din naisip, baka masyadong konti yung white chocolate ko. Hindi siya tumigas. Mahirap yon. Pwede pa natin dagdagan ng white chocolate actually para lang sure. Dagdagan pa natin ng white chocolate. Kailangan malamig lang siya pero matigas. Pero I think titigas na to. Gawa ng dinagdagan nga natin ng white chocolate. And ayan siya, para tingnan mo. Ito pala para sarap sa tinapay nito, 'di ba?
Di ba? Tama! Lagay natin dyan. Dough. O ngayon, ire-rep lang natin yan hanggang tumigas, tapos tapusin na natin yan. So, eto na siya. Check natin. Ayan. Scoopable na siya. Tingnan natin kung mabibilog ng kamay. Mag-gloves nga tayo. Kailangan ko nakatulong dito. Halika dito, Midi. Ako ang maglalagay dito sa mga powder natin kasi ito yung powder natin. Ang truffles talaga ito, tsokolate. Para magmukha siyang para totoong truffles, diba? Pero tulad ng sinabi ko kanina, baka mamatay yung lasa ng avocado. So, meron din tayo ditong milk powder. Pare, gagawa tayo ng dalawa. Ba't kasi 5? 3 lang daliri ko. Test yun! Test yun! Testing natin to. Oh. Mabibilog ba siya? Yes. Yan. Kaya naman pala kahit 3 lang dali. Huwag maganda dyan, matcha pa. Oh, lagyan natin dito. Okay, paanuhin mo. Yan, ganyan. Mukha naman truffles, di ba? Tama. Oh, okay na yan. Oh, last na yan. Ngayon, doon magpalit ka ng gloves. Doon naman tayo sa gatas. So, ito, kung makikita nyo, kahit hindi na siya gawing truffles, maano siya, scoopable. Para siyang pudding, yung datingan. White chocolate and avocado pudding. Oh, nagana. Di ba? Makapuno ka na. Mukha nga siya makapunubol. So, nga naman. Yan, pare, oh. At ito na, ang ating white chocolate avocado truffles. Na mukhang, actually, mukha siyang social, no? Mukha siyang masarap. Pero Alvin, ano kaya? Natin malalaman kung masarap talaga yan. Tikman na natin yan, pero... Sige, Jerome. Pre, pag may bisita ka, tapos siya isa-serve mo. Ay. Graba. Hindi makapuno ang laman niya. Grabe yung tayo ng kalabaw. Masyado ka naman, 36. Kaka-birthday mo lang 36 eh. Matampuhin ka na eh. Matampo na. Ano? Anong problema doon? Bakit? Bakit mo sinabi 36? Kasi baboy siya? Anyway, tikman na natin ito bago patuloy ang sumakit ang damdamin ko. Naman tayo sa makapuno, ha? Sige! Oh, ano yung ano? Ano yan? Linya mo? Ano yung linya? Sige, Jerome! Avocado, halika dito. Avocado. Di ba? Ito yung problema dyan. Baka kayo, pag ginawa ito, taasan niyo yung concentration ng tsokolate. Kasi yun yung nagpapatigas sa kanya. Ang problema, siyempre, mas lalamang na ngayon yung lasa ng white chocolate. Di ba? Kung gusto niyo yun, edi walang problema. Di ba? Pero, hindi talaga ito magiging sintigas ng ganache. Kasi, ang cream na original na ingredient ng ganache, kapag yan ang nilalamigan, tumitigas din. Ang avocado, hindi naman. Matubig yan. Di ba? Ang rep mo, may titigas pa yan? Hindi ko sure. Oo, kanina medyo mas matigas siya ng konti. The problem, kapag galing siyang ref, tapos nilabas mo, magpapawis yan, pre. Mawawala yung coating. Wala naman ang problema nun eh. Oo, pero hanggat maaari, wag sana. Ang ano dito, sa gantong form, yung pinakamadali, pinaka-basic, gumagana na siya, masarap na siya. Pero teka lang, try natin to. Ano tawag dito, Ian? Ay, ano po? Balls with cocoa powder. Pagka pinakain nyo ng ganito yung mga anak nyo, lahat na may balot ng cocoa powder sa labas, panguyan nyo agad. Kasi karaniwan bata, pag kinain ito, ang pait, gano'n. tama. Kasi nilalasahan nila, panguyan nyo agad. Bago mo tikman. Sige, Jer. The perfect bite. Ano siya, oh. Ngayon, dahil yung chocolate dito. Yan. Nga pa. Parang nagdadrop na. Oh! Ito. Sa putika. Ako sa ano ko? As may cocoa powder sa labas. Ngayon, di ba sabi ko kanina, pagka tsokolate yung ginamit natin dyan, like yung totoong tsokolate, hindi white chocolate, mamamatay yung lasa ng avocado. Dito hindi. Lasang-lasa mo pa rin yung avocado kasi nasa labas lang siya, di ba? At bilang resident white chocolate lover, halika dito yun. Nga. Yes. Ano? Hindi na pwedeng pakain eh. Oh. Kanina pa namin kinakain. Yung tira, oo. Masarap. Pero kamusta? Sarap yung avocado. Hindi mapait. Hindi mapait. Hindi nga mapait nga. Oh, ito, try mo to isa. Diet po ako. Sa putika. Putika. Sa putika. Okay. Kanya-kanya naman yan. Kaya nga tayo may dalawang option na ginawa. And I think, baka mas mura pa ng konti at mas accessible yung milk powder kaysa cocoa powder. Ewan ko. Kami dyan lang namin binili sa labas ng bahay milk powder. Naubos eh, di ba? Sa lahat ng ginawa natin, siguro, ito yung pinakamadali. Ito yung pinakamadali. At kakaiba rin siya, di ba? Masarap siya. Medyo kakaiba rin ng konti. Hindi siya pangkarera. Wala pa nga ako natitikman na ganyan eh, di ba? Ano siya eh? Para siyang dessert. Shit, may ads. may ads. Wala ba tayong pang YouTube Premium? Sir, i-download mo na kasi yan. Alam ko yung tunog na yan. Yan ay Comment of the Day.
Sino ba yung comment na yan? Galing kay AJ Lacson, 7969. Uy! What's up, Team Ninong? I've been an inaanak since kare-kare sa FB. I was diagnosed with chronic kidney disease. Last CKD. 2021, I started dialysis last 2023. Kayo nagpapasaya and isa sa nagpapatatag sa akin while I am battling my disease. Ngayon, successful ang kidney transplant. Last September 24, and still proud din na anak. Hoping na makatikim ng luto mo na. Naririnig ko na yung CKD na yan, pero hindi ko talaga alam. Hindi naman ako doktor eh. Kusinero lang ako eh, di ba? Pero alam ko hindi madali yung pinagdaanan mo. Ang dialysis ay hindi madaling bagay. Hindi biro yun. Oo, that is not a joke, pare. Mahirap talagang mahirap yan. Ang dami kong nababalitaan na ganito, ganyan, yung schedule, yung pagpunta. Alam mo na, aside from that, yung nararamdaman mismo ng pasyente, di ba? So alam kong nahirapan ka and masaya ako. Nalampasan mo, successful. Sumakses ka. Kidney transplant. Siguro, ang mahihiling ko na lang para sa'yo, sana magpatuloy kang mamuhay na yung may magandang kalusugan pa. Di ba? Kasi alam kong ano yan eh. Alam ko kapag nag-transplant ka, meron pa rin ano yan eh. May chance pa rin yan na kung ano-ano, ganyan. Tapos may iniinom kang gamot, tapos kailangan alagaan mo rin. So hindi rin siya ganun kadali. Hindi siya back to zero, di ba? So alam kong talagang paghihirapan mo pa rin ang kalusugan mo, and yun lang ang may hiling ko sa'yo. And maraming salamat kasi nanonood ka dito. Sana nakakuha ka ng ligaya sa amin at inis sa boses ni Ian at sa poknat ni Alvin. Nakakainis ba yung poknat ni Alvin? Ako naiinis ako sa poknat ni Alvin eh. Pero sana ikaw nakakakuha ka ng ligaya doon, di ba? Yun lang, maraming salamat. And sa inyo, mga inaanak, sana nag-enjoy kayo sa episode na to. May knock na ka na ba? Tatapusin mo, wala ka pang nak. Di pwede mandaraya dito. Ito, wala to. Eh, yung pa, sige. Knock! Oy! What's there? Avocado! Avocado chameleon. You come and go. Knock na. Oy! Who's there? Avocado! Lagi na lang ako sumusunod sa'yo. Ang tagal! Mahal kita at yan ay totoo. Next time, pag di masyadong maganda, iklian mo na lang, pre. Nang matapos na. Knock na. Ay! Who's there? Bago to, baka din yung Sige. Avocado. Avocado! If you like to blink twice, I am not nice. Baby, Okay. So, pwede ko nang sabihin yung closing Pwede speech na, ko. pwede na. Maraming salamat mga inanak sa manood. Sana nag-enjoy kayo dito. And sana may natutunan kayo. And kung meron pa kayo naiisip na pwedeng gawin sa avocado, comment nyo lang sa baba. Kasi naghahanap din ako ng mga pwedeng gawin sa mga ingredient na medyo tinitake for granted natin. Kasi nandiyan na lang lagi sa palengke. Madalas naman nandyan. Hindi natin binibigyan ng pansin, di ba? So, comment nyo lang sa baba para gayahin ko. And kung gusto nyo pang mapanood ng mga ganitong video, ayan, click nyo lang dyan. I love you mga inanak. Sir.